Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. James chapter 4 verse 10. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap na video dito. Sa palagay ko ay merong something dito. Okay, hindi lang ito yung marker na narito. Ito yung Huggies Heart na merong butas. Ang maganda niyan ay nakaharap siya sa malaking bato. Ayun, no? May mahabang dalawang linya at may mga butas na naka-triangle. At sa tabi niya ay merong bato rin doon na merong malaking bilog na marka. Ayan, kaya pwedeng pwedeng meron nga. Tsaka yung isang bato sa kanan ay merong malalim na butas. Ito yun, no? Ito. Ayan, di ba? Okay, parang merong mababaw lang na pagka-carve pero bilog siya. At nag-point papunta sa malaking bato. Ito naman ay kakaibang bato kasi nakapatong siya sa malaking bato. And then merong nilagay na pangbalanse para hindi gugulong yung bato. Kaya pwedeng man-made ito. Pwedeng sinadyang pinatong, nilagyan ng lako para hindi gugulong yung bato. So pwedeng meron dito sa palibot nitong bato na ito. Yan kasi ay minamadali yan na mga marker. Kung sa Bisaya pa, timailhan, minamadali. Wala na silang time na mag-carve pa ng symbols. Kaya nilagyan nila ng ganyan, nakapatong na bato. Lalo na kapag yung mga boulders ay 4 na beses o 3 beses na nakapatong yung malalaking bato. Ayun talaga ay man-made na. Dito parang pwede bang masabi natin na baka merong napakalaking baha noong unang panahon and then nagkaganyan kasi gumugulong-gulong ang mga bato. Pero kung hindi nangyari na bumaha ng talagang malakas dyan, ay pwedeng ang gumawa nito ay mga Hapon. Lalo na sa likod, meron palang old tree dyan. Ayan, malaking kahoy yan na parang century old. Kaya yan ay signs ng mga treasures ang pinagpatong-patong na malalaking bato. Okay, so shout out nga pala sa lahat ng mga nanonood ngayon, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga ka-TEDs in abroad. Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat. Okay, so atin bigyan ito ngayon ng graphic na ilustrasyon, graphic analysis, para lalong maintindihan ng ating ka-TEDs. Magandang buhay mga ka-TEDs. So ito na yung bato kanina na merong dalawang linya. Ang dalawang linya na ito ay man-made. Ayan, makikita natin yan. Gawa yan sa tools. Okay, at meron siyang dalawang butas na medyo malaki. Itong dalawa maliit na. So random na dots ito. Pwedeng itong dalawa lang ang original dyan. At itong maliliit, pwedeng nature. At itong biyak, natural lang yan. Itong biyak dito, natural. Ang talagang man-made yan ay itong dalawang linya lang. Nakaganyan, no? At ang dalawang dot ay pwedeng original din ito. Pwedeng gawa ng tao. So, ang ang analysis ko ay baka noong 1940s ay nakaganito pa ito. Nakatagilid pa at nakaturo sa unahan. Kasi sa tagal ng panahon ay pwedeng nag-flash flood sa lugar na yan kasi creek at gumulong konti siya. At pwede ring nakatayo ito, nakaganito na sign. So dalawa ang tendency. Ngayon kung naka-side view siya, nakaganito. Ito dalawang linya na kaganyan. So
malayo yan. Ang layo niyan ay nasa 100 to 200 meters kapag ganyang kahaba. So malalayo. So unang puntahan ang east, tingnan yung 100 to 200 meters kung anong merong countersign. Ngayon pangalawa nito ay kung nakatayo ito, nakaganyan, so ibig sabihin nasa front kung nakatayo. So nasa front pero ang direksyon niya ay south, papuntang south sa parting front, at ang layo ay ganun pa rin, 100 to 200 meters. So ito'y ano pa to, trail marker pa ito, hindi pa ito yung marker for treasures. Ito yung nagsasabi lang na pupunta pa kayo doon sa malayo. Okay, ang mga dots na yan ay pwedeng nagsasabi ng dalawang item, itong dalawang dots, kasi dalawang mahabang linya. Okay, so ayan, puntahan nyo muna ang unahan. Unahin ang east and then ang west. Ito ay south, ito yung harapan ng south. Okay, punta tayo sa ibang. Atin muna na ito yung maganda. Bakit nasabi ko? Kasi sa likod parang may old trade yan. Baka centennial yan. Kung centennial yan, legit marker talaga ito. Pinatong sa malaki and then nilagyan ng lock para hindi gugulong ang bato. Ngayon, hindi lang yan, meron to. Ayan. So ito, dalawang direksyon yan kasi nakaslant. Kung naka-straight yan, ang direksyon yan ay papunta rito sa kabila. Ngayon, nakaslant kasi siya, so pwedeng dito lang yan. Ayan, ito na direksyon. At isang dot ay pwedeng 1 meter lang kasi maliit. Pero kung wala sa 1 meter, pag test dig nyo ay wala. 2 meters lang na test dig. Kapag walang maganda, lipat kayo sa 5 meters kaagad. Okay. At kung wala dyan, sundan natin ang talagang tinuturo niya. Kung naka-straight yan, ay ganyan talaga. Dito yan sa kabila. So, unahin pa rin ang 1 meter. Hukay dito, test dig, and then pag wala, 5 meters. So, yan, dalawa lang. Hindi tayo pupunta sa harapan. Kasi klarong-klaro naman yan na linya at dot. Ito kasi, itong ganito, yan ay arrow. Ito yung dulo niya. Baliktad yan. At kapag nakatayo yan, nakaganyan, ibig sabihin, under na. Hindi kasi nakatayo yan. Kung ganito, item under. Okay, so punta tayo sa iba. Ito naman sa palagay ko mga randoms dot ito kasi maliliit masyado. Random lang, tingnan nyo ang mga bato sa unahan. Kapag mayroong mga dot na ganito, ang ganitong o-ring bato na nandyan, ibig sabihin ito yung mga natural. So, skip muna tayo dyan. Ito, heart shape rock. Dito ako nagduda itong mga dots sa unahan, parang man-made, malalaki. Kaya yan, kapag ganyan ng mga dots na marami, na man-made, ibig sabihin yan, treasure in the jar, or in banga, or treasure in the drum, or baril, or barilis, ganyan. Assorted yan, assorted. Merong mga coins, kaya bilog-bilog. Meron ding mga kwintas, pulseras. Ganyan, hindi yan mga gold bars kapag ganyan. Ngayon, merong heart shape rock. At ay heart shape marker, pati ang bato ay heart shape din. So, pwedeng narito, pwedeng sa baba nitong bato. At pwede rin na nasa harapan. Pwedeng dito or sa baba. So, pwedeng mag-test dig yan kasi baka man-made talaga yan. So, kung man-made, ay jackpot. Okay, last. Ito. Ganyan siya. So, kapag ganyan, na sign, yan ay arrow na nagsasabi na sa likod. Ayan. Ganito yan, ganyan. So, una dyan puntahan ay ang likod. Testig.
5 meters. Ang isang mata na yan ay 5 meters yan. Ngayon, kung hindi yan ganyan, kung straight line lang talaga ito, so dito tayo, 5 meters. At kung mag-adjust tayo, 3 at 7. Kaya 375 or 357. Pero 5 lang talaga ang diyan, unang tisdig. At kapag manigurado, isama nyo ang 3 at saka 7. Okay, so tapos na tayo mga katiyat sa ating pag-analyze ng inyong site. Maganda rin ang site nyo. Kaya good luck sa inyo. Sana patnubayan kayo ng Panginoon. Wala nang ibang hihigit pa sa Panginoon. Siya yung the best scanner, the best detector, the best analyzer, the best decoder, ang Panginoon. Kasi pwede niyang ilagay yan dyan. Kahit wala ay lagyan niya. At kahit na meron ay pwedeng walain niya, iwala niya kung hindi niya gusto, di ba? Okay, so ako magpaalam na hanggang sa muli mga katiyats. Maraming salamat at ingat kayong lahat.